red alert sa Mindanao kasunod ng patuloy na pagtanggi ng mga landowner na ipakumpuni ang binombang linya ng transmission ng NGCP. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Itinaas ng National Grid Corporation sa red alert ang main transmission lines nito na nag-uugnay sa Hilaga at Katimugang Mindanao. Dahil ito sa patuloy na pagtanggi ng mga may-ari ng lupa na makumpuni ang 138 kV transmission line sa Ramay, Lanao del Sur, linyang nag-uugnay sa Agus 2 at Kibawe. Ang Agus 2 at Kibawe line ay naunang binomba ng mga masasamang grupo noong bago magpasko. Paliwanag ng NGCP, kapag hindi na-repair ang linya, wala nang ibang transmission line ang pwedeng makapagbigay ng kuryente sa malaking bahagi ng Davao at General Santos City, oras na magkaproblema rin ang nag-iisang transmission line sa Maramag, Bunawan 138 kV line. Yan na lang yung natitira, yung Maramag-Bunawan facility namin. And if anything happens to that Maramag-Bunawan facility, let's say, God forbid a storm passes through, or if there is any other thing that will cause the facility to be disabled, it will cause an imbalance between the north and the south. And when this happens, magkaka-automatic shutdown ang grid to protect itself. Ayon sa NGCP, patuloy na tumatanggi ang pamilya Sambitori na may-ari ng lupa kung saan dumadaan ang transmission line na makapasok ang mga repairmen ng NGCP. Giit daw ng mga landowners, kailangan magbayad ng pamahalaan para sa right of way. According to Transco, there was no demand or request for payment received. We were able to receive a letter only last December 31 after the bombing and after refusal to access the tower. Ngayon, it's unclear what they want, but what they do want is to get paid. Nakikiusap ang NGCP na tugunan nito ng pamahalaan, AFP at PNP at mga LGUs dahil posibleng magkaroon ng kawalan ng supply ng kuryente bago mag-eleksyon kapag naging biktima ng pambobomba o kalamidad ang natitirang linya nito. We are worried for the upcoming elections on how this kind of increased illegal activities will affect the elections. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.